Nasa ganong ayos sila nang biglang bumukas sa main door at tumahangos na pumasok ang ama ni Derek, kasunod ang tila komosyon sa labas. Mabilis tumalima si Heidi at kinuhang pistol 20, ngunit ngayon na lamang gitla ng mapagsino mga kalaban nakikipangbuno sa security ni Derek sa may gate. Angelique, Alexis, Winona, Sandy! Isa-isang sigaw sa pangalan ng mga kasamahan. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang turan niya sa mga ito. Bakit di niya alam ang lakad ng mga to? Umayos ang apat na noy na pusasan na ilang security naroon. Sorry Heidi, napag-utusan lang. Turan ni Winona na papalapit. Di na pinaalam sa'yo dahil alam namin nahuhulog ng loob mo sa kanya. Dagdag pa nito habang hawak ng isang posas na gagamitin kay Derek. No need, hindi siya man lalaban. Ani rito at saka nakipagsukatan ng titig sa kasamahan. Okay, anito na tila sumusuko. Pasensya na Heidi, utos ni Black Dragon. Tura ni Angelique tsaka nila inakay, papalabas naman siya ng mga to kasama ang papa ni Derek. Akay sila ni na Angelique, Winona, Alexis at Sandy. Papalabas naman siya ng mga Villarica nang matanaw ang nag-aalalang mukha ni Manang Bining. Tila nais pang umatras na matanda sa sindak, ngunit tila napako to sa kinatatayuan na makitang tila wala namang pangamba ay nakatingin lang sa kanila. Pinapasok na ang mag-aama sa sasakyan ng mga kasamahan na para kusapan ni Heidi ito na bantayan muna ng matanda ang mga bata habang wala sila. Sinabihan niya rin na huwag itong mag-alala. Isang sasakyan ng dala ng mga kasamahan. Nakitang inakay ni Sandy ang Don sa pinakamalikod na babahangi ng sasakyan. Samantalang pinasakay naman ni Winona si Derek sa sunod na upuan. Nasa driver seat si Alexis at sa tabi nito si Angelique. Nakitang umikot si Winona kaya't ang nangyari, napagitnaan nila si Derek. May inis pa rin sa mga kasamahan dahil sa ginawang pagsalakay na hindi niya nalalaman. Tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Pinilit niyang kunin ang reaksyon ni Derek ngunit tila cool na cool lamang naman ito. Maya-mayang nabasag ang katahimikang namayani nang biglang magsalita si Alexis. Yes, honey. So how's the meeting? Is Zoe there? Ah, okay. Sunod-sunod pang tura nito sa kausap. Sa Bluetooth na suot. Kasama mo ba si Papa? Okay, we're on the way sa hideout. Dagdag pang tura nito. I love you too. Sweet pang turan at muling napuno ng katahimikan ng loob ng sasakyan. Nang biglang lumiko ang sasakyan na tanda ng biglang pagkabig dito. Ay! Sigaw nilang lahat ngunit mas talong nagpainis pa kay Heidi na tila sinasadya ni Winona na mapayakap sa lalaking nasa gitna nila. Pasimpleng tinapik ang kasamahang nakayakap pa rin sa lalaki. Ngunit imbes bumitaw ito, lalo pa siyang inasar nito nang muling umiwas ang sasakyan nila sa di namamalayang sasakyan na kasalubong nila. Shit! Bulalas ni Alexis, sabay muling tabig sa sasakyan. Kaya muling naalog silang lahat at sa pagkakataong yon, halos maipit si Heidi sa kinaroroonan dahil halos kumandong na si Winona kay Derek. Nang muling umayos sila, binalingan siya ni Winona na tila di matanggal ang ngisi sa labi nito. Bakit hindi ikaw nag-drive? Aniya sa kasamahan. Coding ako? Anito. Nangaasar ka ba? What I mean hindi ikaw nag-drive nito? Aniya sa kinalululan ng sasakyan. Higit kanino man sa kanilang lahat, ito magaling sa pagmamaneho dahil sumasailan itong karirista. Sasakyan to ni Alexis, alangan ako mag-drive. Tila walang pakialam na tugon. Maya-maya may sumundot kay Heidi. Nakangising mukha ni Winona ang nagbungaran paglingon. Alam niyang pila ito at nagsisimula na siyang asarin ito. Hello? Hello? Tinig ni Angelique na bumasag sa pang-asar ni Winona. Sino? Agad na tanong ni Winona dito. I think it's Taka. Wait, magulo yung reception eh. Hindi niyo ba nasasagap? Aniya sa mga ito. Agad na napakapa si Heidi sa bandang tenga ng malingonan na nakamasid sa kanya si Derek. At to'y nakita nitong isang maliit na paratong tila higaw. Hindi niya malaman anong reaksyon ng lalaki. Blankong mukha nito. Taka, Taka, God, how are you? Nasaan ka ba? Sunod-sunod pang tanong nito. What? Isla? Saan? Anito ng malakas. Naman si Norman talaga, walang originality. Ginaya pa si Stoneman. Ani Winona na nangingiti. Buti itong si Heidi. Sa Baguio dagdag pang asar nito. Hindi na talaga napigilan ni Heidi ang mainis, lalo na't nahihiya siya sa lalaking nasa tabi. Magtitigil ka na kaya? Ani rito. Okay.
We're on our way to our headquarter. Doon na kayo dumiretso since masama mo si attorney. Ani Angelique. Batid ni Derek kung saan hahantong ang pagharap nilang tatlo, nina Dave at Taka. Mabuti na rin yun at nang malinawan ang mga dapat linawin. Natatakot lang siya na sa pagkakalantad ng turing na katauhan ni Taka, pati ito'y patayin ng sindikato. Kasama niyo ba si Taka? Di mapigilang itanong kay Heidi na ang pabulong sa may pulong tenga niya. Sa ginawang iyon, di nakaligtas sa matatalas na paningin ng kasamang babae sa kaliwang panig. Mas lalong naging mapanokso ang ginagawa at tingin nito kay Heidi na mas lalo nagpapapula sa pisngi nito. Di malaman ni Derek kung bakit nanulugod ang puso tuwing tinutokso silang dalawa ni Heidi. Nung ganap na makarating sa headquarters ang mga ito, namangha siya. Isang abandonadong gusali na napapaligiran ng mga tindahan sa gitna ng Baclaran area. Sa bagay, sino mag-aakala na sa gitna ng magulong syudad nagtatago ang mga ito? Pasok! Ani Heidi kay Derek nang makarating sila. Nakapamulsa pa ang lalaki habang papasok sa gusaling iyon. Tila cool na cool ito at walang bakas ng pag-aalala sa paghaharap nila ng mga anak ng mga matatalik na kaibigan ng ama nito. Maging ang Don ay tahimik. Nagtinginan silang mag-ama na magkatapat. Panahon na siguro. Ani ng Don sa anak na tila nakuha naman agad ang ibig ng ama. Nakitang nagyuko ito ng ulo. Tahimik silang lahat habang niintay ang pagdating ni Taka. Mukhang matatagalan pa si Taka. Maupo ka muna, Mayor. Nakangiti pa rin tulad ni Winona na nasa likuran pala nila. Lumapit to kay Heidi at hinawakan siya sa balikat. So, kamusta naman ang kaibigan namin bilang yaya ng puso mo? Na mga anak mo? Anitong patuloy sa pambabuska sa kanila. Agad na sinalag ni Heidi ang kaibigan. Oy, umaalma si Heidi. Patuloy pa nito. Ewan ko sa'yo. Aniyat saka iniwan ang mga ito. Sa paglayo'y muli pang narinig ang hilit ng kaibigan sa lalaki. Nako Derek, pagpasensya mo na yan si Heidi ha. Sometimes may pagka-immature, pero mature naman eh. Mukha lang bata pero pwede na mag-asawa. Pwede mong angkinin, wag mo lang ariyan. Tila tumutulang wika pa nito. We know na! Gigil na sigaw sa kasamahan. Na makitang pasagod na siya rito, mabilis tong nagtago sa likod ni Derek. Tila bata tuloy silang naghahabulan at nang mapagod at mapaupo silang pareho ni Winona sa kalayuan sa mga kasamahan, seryoso nagsalita ng babae. Your sister's case. Usal nito. Maging siya'y natigilan sa sinabi nito. What about my sister's case? Gagad na wika. May intelligence report kami natanggap sa isang presinto sa Indang Cavite ang may hawak ng CCTV nung aktwal na panggagahasa sa isang babae. Pero hindi matukoy ng mga pulisya kung sinong babaeng nasa video. Lalo na nga't sa panahong iyon, walang naitalang krimen sa lugar. Angelique following Onofre nang minsang makita to sa loob ng presintong yon. She got a copy ng ilang papeles na inahawakan ni Onofre. At isa ang kaso ng anak ng congressman, si Andres Suarez. Anito, Andres Suarez. Ulit sa isipan hanggang maalala ang minsang usapan nila ni Derek noon patungkol sa anak ng congressman. Huwag kang mabibigla. Baling na ni Winona sa kanya. Muli, napatigil siya. Tila may isisiwalat pa ito. Boyfriend ng kapatid mo, si Andres Suarez? Sambit nito. Ha? Tayong nasambit sa sinabi nito. Dahil ang totoo wala siyang alam patungkol sa pagkakaroon ng boyfriend nito. Ayon sa report na kinuha ni Angelique kay Onofre, dahil nag-iimbestiga rin si Onofre sa isang kaso na may kinalaman ng lalaki sa panghahali ng isang 8 anyos na bata. Dagdag pa ni Winona. Buhos ang atensyon kay Winona at hindi napansin ang paglapit ni Derek sa kanila. Nagtanong-tanong si Onofre sa mga nakakakilala sa lalaki at maging sa naging kaklase at kaibigan nito noon. Isa sa napag-alamang kasintahan para to ng kapatid mo. Lihim ang relasyon nila kahit ilang malalapit lang nilang kaibigan na nakakaalam. Pagbibigay alam pa nito. Sa lahat ng narinig buhat sa kasamahan, unti-unting lumilinaw ang lahat. May kopya ba kayo ng CCTV sa Di maituloy-tuloy na wika dahil nag-uunahang maglandasan ng luha sa mata niya. Oo, tipid na tugon ni Winona. Nasa po ni Heidi ang mukha. Nakita niyang dadaluhan sana siya ni Winona nang isang kamay ang humawak sa kanya at niyakap siya nito. Si Derek iyon. Wala na siyang pakialam sa kung ano pang sasabihin ng mga kasamahan. Napayakap na rin sa lalaki at manayang umiyak sa dibdib nito. Matagal-tagal din siyang nakasandal sa dibdib nito. Pilit siyang pinapayapa nito na makarinig sila ng tila pag-iingit mula sa kung saan.
Naging alerto ang lahat. Mabilis siyang kumala sa pagkakayakap kay Derek. Napatigil sila sa gagawing pagkubli nang marinig ang sinabi ng bagong dating. Si Taka ito. Anito. Mabilis na binuksan ni Winona ang bagong dating. Napatili pa ito at natitilihang pinapasok ang mga ito. Saka nakitang babae at kasunod nito ang isang lalaki. Alam na niyang si Attorney Norman Dave Sevilla ito, ang kababata ni Derek. Nakitang tuloy-tuloy ang galit na mukha ni Taka sa harap ng Don at walang ano-ano, sinampal ito ng ubod ng lakas. Kasunod ng panunumbat nito at sinaboy pa sa mukha ng Don ang ilang pinasong papel na sa pantahay mga larawan. Naramdaman ni Heidi ang pagkuyom ng kamao ng katabi, kaya agad ay hinawakan to. Malamlam ang mga mata nitong bumaling sa kanya. Matinding tensyon ang bumalot sa kanilang lahat sa pagdating ng dalawa, lalo pa tila saktulan ng galit ni Taka sa matandang Villarica. Napatda lahat sa kanyang ginawa, maging ang anak nitong si Derek. Hayop ka? Kulang pa yun sa ginawa mo sa magulang ko. Naluluhang turan sa matanda. Tahimik lang ang matanda. Tila tupay itong nakayoko lamang. Bakit di ka lumaban ngayon? Ngayon mo'y pakitang tapang mo? Hamon pa ni Taka dito ngunit nanatili na ikaw mambibig nito. Kaibigan kang naturingan, pero pinatay mo ang kaibigan mong tinuring kang kapatid. Panguusig dito kasabay ng pagbato rito. Doon nagtaas na mukha si Teodoro, nahilam na rin ang duha ang mga mata. Nagtaka si Norman sa inasa ng matandang Villarica. Bakit ito naiyak? Dahil ba huli na ito o nasukol na? Patawad, iha. Hindi ko sinasadya. Tinig na namutawi sa labi nito. Patawad. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa magulang ko. Pinatay mo sila. Bulyaw rito. Tahimik ang lahat ang naroon. Nagawa ko lamang yon para iligtas ang pamilya ko at ikaw. Anito habang sapo ang mukha. Kapag hindi ko sila papatayin, ang mag-ina ko naman ang mawawala. Gusto ko pang isama pero nakiusap ako ng mga magulang mo na lamang. Total sanggol ka pa. Paliwanag nito habang yugyog ang balikat sa revelasyong sinasambulat nito. Sinungaling. Ganid ka kaya pinatay mo mga kaibigan mo? Sigaw pa ring sumbat ni Taka. Nakatitig lang si Heidi sa reaksyon ni Derek. Batid niyang sa pagsisiwalat ng ama, bumalik na naman dito ang bangungot na iyon sa alaala nito. Pinisil niya ang hawak na palad nito. Dilingon siya nito kasabay ng isang tipid ng ngiti sa kanya. Tanda na ito'y ayos lamang. Tahimik ang lahat habang matindi ang tensyon sa komprontasyon na iyon na makarinig sila ng tatlong kalampag. Isang lingunan sila na makitang dalawang lalaking papasok, si Black Dragon at ang asawa ni Alexis na si Stoneman. Ano nangyayari dito? Tanong ni Black Dragon sa kanila. Hanggang mabaling ang mata nito sa matandang Villarica. Nagkabigla ng mga to na makita sila. Nakita naman ng lahat ang naroon ang reaksyon ng dalawang lalaki. Diego! Wika ni Teodoro. Doro! Ano naman ni Black Dragon? Wait, bakit ka naririto? Anito at sumulyap kina Taka at Norman. So ikaw si Teodoro Villarica? Bakit Villarica? Di ba Montalban ka? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Diego, buong akala ko'y napatay ka sa malaking operasyon na yon. Manghangwi ka pa rin ni Teodoro. Maging sila'y nabigla sa revelasyon ng pagkakakilala ni Teodoro at ni Black Dragon. Siya nga. Di mapigil ang usal ni Derek nang tuluyang mamukhaan ang matandang papasok sa kinaroroonan. May malaking hiwa man ang mukha nito, pero hindi may tatangging itong NBI agent na pinagkatiwalaan ng kanilang magulang upang maitumba ang sindikato. Narinig yon ni Heidi. Kilala mo siya? Bulong ni Heidi. Yeah, siyang lalaking kamiting nila noon sa bahay bago namatay ang mga magulang ni Dave. Tugon pa nito. Tila naibsan naman ang tensyon sa pagdating ng leader, ngunit hindi pa nagtatagal ang katahimikan nila nang tatlong sunod-sunod na putok ang narinig, buhat sa kanilang tarangkahan. Mabilis sinila ni Heidi si Derek, dahilan para mawalan to ng panimbang at biglang napaakap to sa kanya, napasubsob sa kanyang dibdib. Tatayo na sana si Derek dahil sa nakakailang nilang sitwasyon nang biglain ni Heidi dahil aninag niya na ang anino ng panghas. Ilang na si Derek dahil ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ni Heidi, ngunit maagap siya nitong hinawakan at mas lalo pa siya nitong niyakap. Sandy, I know you're here. Malakas na tinig ng isang lalaki. Samuel! Usal niya na marinig ang tinig. Who's Samuel? Ani Derek na nasa galon pa rin silang aktwasyon nang biglang may nagsalita sa kung saan. Tapos na po ang taguan, kaya pwede na pong lumabas pero kung enjoy niyo pang magyakapan, pwede naman.
Tinig ni Winona na tila tumutula, ngunit batid ang pambabuska sa tinig nito. Nahihiyang kumala siya sa lalaki at mabilis na tumayo. Nice view. Tinig ng lalaki na kaiga pa rin sa panan at gano'n na lang ang panalaki na mata niya na nakitang nasilipan pala siya nito dahil nakasuot siya ng palda at panty lang suot sa loob noon. Lalo na't naalalang tila tibak ang tabas ng suot na panty. Bastos! Salag ni Derek noon ay tatatawang nakatingin sa babaeng pabalik sa kinaroroonan ng lahat. Gwapo naman, dinig pa ni Heidi habang papalayo. Gwapo nga, antipatiko naman. Tugon dito, na mas lalong kinangiti ni Derek. Mabilis bumalik si Heidi sa kinaroroonan ng nag-uumpukang mga kasamahan dahil sa pagdating ng tatlong lalaki, sina Samuel at Onofre iyon kasamang kanang kamay ng huli. Nakitang galit na mukha ni Samuel at mabilis na hinablot ang braso ni Sandy. Base sa ekspresyon ng mukha nito ay may ginawang mabigat ang kaibigan, kaya gano'n na lamang galit ng lalaki. Maging gano'n din ang ginawa ni Onofre kay Angelique. Mabangis man ang mukha ng mga lalaking sumugod, tila kalmado naman ang mukha ng kasamahan at napangisi pa si Sandy sa sumugod na lalaki. Batid niyang may kapilya ang ginawa ito. Maya-maya pa'y naramdaman niyang paggapang ng palad sa kanyang bewang. Agad tinapunan ng tingin ng may-ari ng kamay na yon. Si Derek at matamang nakatingin sa kaibigan si Onofre na nooy nakatingin din sa kanila, partikular sa kamay ni Derek na nakapulupot sa kanyang bewang. Tsaka nito hinila si Angelique papalabas. Naghanda sila upang sundan ang mga to, ngunit tinaas nito ang kanilang kamay, tanda na they can manage the situation, kaya't naiwan silang nagtitigilan sa bilis ng mga pangyayari. Nang ganap makalis ng mga ito, muling bumalik sila sa kanilang naudlot na usapan, hanggang tawagin sila ng leader sa mismong opisina nito. Tinawag din ang Don upang makibahagi sa naudlot nilang misyon. Samantala, naiwan silang tatlong lalaki, siya, si Dave at si Greg. Nakangiting lumapit sa kanila to para basagin ang pananahimik nilang dalawa. Inaalas ka nitong lalaki sa ginawang pagtangay kay Taka at pagdala sa isla. Ganon din daw kasi ang ginawa kay Alexis, isa sa miyembro ng grupong kinabibilangan ni Heidi. Nang tahimik silang dalawa, tumigil din to at nagpaalam na magbabanyo, kaya mas laro na tahimik silang dalawa. Napatingin siya sa dating kababata, tsaka nagsimulang maglakad at tinungo ang kinatatayuan kanina ng ama. Doon malayong nakitang nilalaman ng mga larawang isinaboy sa ama. Muli ang anag-ag ng kahapon, kumislap sa kanyang isipan. May pangyayaring sa pelikulang niya napapanood noon na nihinagilap ay mangyayari rin sa kanilang pamilya. Pinulot ang isang piraso ng papel na nagkalat. Tandang-tanda ko pang araw na to. Tinig niya. Napalingon siya sa kababata. Nakita niyang paglamlam ng mga mata nito. Maswerte ka dahil may retreat kayo noon sa Zambales. Nang tambangan kami ng mga armadong tao, hanggang dalhin kami dito, kasabay ng paglalahad dito ng larawan. Tingnan mong mabuti, muling saad sakay niabot sa kanya. Ginawa naman itong sinabi niya. Nakita sa larawang iyon ng mata nito, hawak ang baril na nakatutok naman sa mag-asawang Francisco. May nakita ka bang mali? Muling tanong sa kanya. Umiling siya bilang tugon. Ngumitito na mapakla sa kanya. Tingnan mo at sasabihin ko sa'yo. Wika muli nitong sinipat ang larawang hawak. Sa likuran ng mag-asawang Francisco, may kamay na may hawak na barel, habang isang kamay hawak ang isang kamay. Napansin ang pagtaas baba ng dibdib ng kausap. Alam niyang nakikita nito ang tinutukoy niya. Alam mo ba kung kaninong kamay na yon? Ako yon. Nung ayaw abutin ng papa mong barel dahil siyang inutusan nilang papatay sa mag-asawa. Kami ng mama kong binalingan nila, kaya ang papa kong kumuha sa barel. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi ginawa ng papa ko yon? Lahat kami patay na sana. Tinig ni Derek. Nakita niya ang paglamlam na mata ng dating kaibigan. Nung lumayo ka sa amin ni papa, minabuti namin yon para malayo ka sa kapahamakan. Maswerte ka gaya ng sabi ko, dahil hindi ka lantad sa sindikadong kinasasapian ng mga magulang mo. Hindi ka gaya kung tila isang robot na disusi at di malaman ko anong gagawin. Aniya habang tumatanaw sa malayo. Tahimik lang si Norman habang nakikinig sa kanya. Kami ang naglagay kay Taka sa inyong gate. Kakausapin ka sana namin ng personal, pero isang tawag na tanggap namin nang malapit na kami sa inyo. Aniya at napatigil sa muling pag-aalala sa malagim na sinapit ng pinakamamahal na ina. Nilusob ang aming bahay. Ginahasa at pinatay ang aking ina, kaya't iniwan na lang namin basta ang sanggol sa inyong gate. Nakitang napamangto sa relasyong nalaman patungkol sa kababata.
Tira na guilty naman to sa ginawang paninisi sa kanila. Nang di pa rin to nagsasalita, muli siya nagsalita. Salamat na rin sa pag-aalaga mo kay Taka. Looking both of you, I think there's something special. Congrats! Aniya, tipid ng umiti dito. Tipid ng ngiti rin ang sinukli nito sa kanya hanggang sa muling lumabas sa mga kasamahan at mabilis lumapit si Heidi sa kanya. Ganon din naman si Taka kay Norman. Nagkatitigan silang apat nang basagi ng pananahimik nila ang tinig ni Winona. Okay, everything is well. Invite us on your wedding. Maligay nitong wika kina Taka at Norman. Wedding? Ulit sa isipan ni Heidi. Sila kaya ni Derek kailan ang kanilang kasal? Umaasa. Bulong ni Alexis sa kanya na hindi namamalayan, napansin pa rin ito ang pananahimik at nahulaan pa nito ang nasa isip. Kapag ayaw sa santong dasalan, kunin mo sa santong paspasan. Dagdag nito kasunod na nakakalokong ngisi. Let's go. Yakag na lang sa lalaki nang muling pumaibabaw ang tinig ni Winona. At saan ka naman pupunta, Aber? Your mission is done unless gusto mo na magpa-take home kay Papa Derek. Maarteng tinig nito kasunod ng panglalambing sa lalaki. Muling umatake na naman ang pagiging alaskador nito. Bahagya siyang napahiya sa sinabi ng kasamahan. Sa bagay, tama naman to. Tapos na ang misyon kahit wala na siyang gagawin pa sa bahay ng lalaki. Napansin siguro ni Winona ang pamumula ng mukha niya sa sinabi nito, kaya't mabilis na kumabig ito. Oy, nag-blush si Ating. Joke lang yun. Hala, sige, humayo kayo't magparami. Umalis na kayo't baka naghihintay na ang mga chikiting? Natatawa nitong wika pabalik sa opisina ng leader nila. Tumingin muna siya kay Derek at naglakad papalayo doon. Nakita pa niyang malamlam na titig ni Taka sa kanila. Dahil wala silang sasakyan na nagpunta roon, napilitan si Heidi gamitin ang kanyang kotse na naroon. Nakamaang na napatingin si Derek sa kanya, kasunod ang tahimik na doon. Maaaring napagod to at sa tindi ng stress sa paglusob sa kanila ng mga kasamahan. Nice car! Komento nito na makapasok to sa backseat. Samantala umupo naman si Derek sa tabi niya. Mabilis nilisan ang lugar upang makauwi na sila, ngunit habang binabagtas ni Heidi ang kahaba ng X-Lex, napansin niya isang puting sasakyan na nakabundot sa kanila. Lumapit siya sa kabilang lane at papaunahin to, ngunit tila tumigil din to kaya't doon na siya kinabahan. Muli bumalik siya sa lane na pinanggalingan. Ganon din ang ginawa nito. Humigpit ang pagkakahawak sa manibela. Mabilis na sumingit-singit, ngunit tila maigting ang hangarin ng sumusunod sa kanya at nagawa pa siyang dikitan nito. Dapa! Mabilis na utos sa mag-ama, kasunod ng pagbundol sa kanilang likuran, dahilan para di makontrol ni Derek ang balanse. Akma siyang lilingon kay Heidi dahil tila tensyonado to nang biglang may bumundol sa likuran at sa hindi inaasahan na pasubsob siya sa kandungan ng babae. Sa tensyon ni Heidi kahit to ng mata sa daan, hindi mapigilang maasiwas sa biglaang pagpalo ng ulo ng lalaki sa kandungan niya, nakasubsob. Kanina sa dibdib niya ito napasubsob, ngayon naman sa kandungan niya. Nalalo pa nagbigay na iba yung init sa katawan niya. Bakit kaya tuwing nasa peligro silang sitwasyon, saka sila napupunta sa mga gantong eksena? Gaya na lang ng may humahabol sa kanila sa Baguio, akalain ba niyang tatakbo siya na panty lang ang suot? Kanina sa masubsob to sa dibdib sa pag-aakalang may kalaman. May bonus pang nasilipan siya nito at ngayon na may humahabol sa kanila at ang dami ng susubsoban sa kandungan pa talaga niya, tapat na tapat sa kanyang pagkabirhen. Wala ka bang balak umayos? Tila naiitang wika niya na medyo makalayo sa mga humahabol sa kanila. Mabilis umayos si Derek at natatawa na lamang. Sinadya mo siguro, no? Aniya kahit nasa daan ng mata at paiwas sa mga sasakyan para makalayo sa kalaban. Hindi tugon naman ang lalaki. Inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo. LQ ba yan? Awat ng Don na tila nagpapahiwatig na, hello, nandito lang ako. Pwede bang daan muna tayo sa gasoline station? Dagdag pa ng papa ni Derek. Total wala naman nang humahabol sa atin. Kanina pa ako nadjebs Bulalas na matanda. Dooy nagka-tinginan sila ni Derek na tila nakukuha ang naiisip niya. Kaya siguro medyo nakasimangot to kanina, di dahil sa nangyari, kundi dahil dala nito ang buong mundo. Tinatawag na pala ito ng inang kalikasan. Na makababa ang Don at iika-ika pa, hindi nila mapigilang mapatawang dalawa. Si Papa talaga? Ani Derek na nakatanaw sa amang papasok sa palikuran ng dinaan ng gasoline station.
Nang magtamang mata nila unti-unti, napalis ang ngiti sa labi nila at napalitan ng katahimikan. Nag-iwas si Heidi ng tingin. Agad nilipat yon sa labas ng bintana. I like you, tinig ni Derek. Biglang nilingon ni Heidi ang lalaki, ngunit nabigla siya na sa paglingon, magkalapat na ang kanilang mukha. Bumilis ang pintig ng pulso, lalo na ang puso. Napausog ang mukha niya ngunit tila walang balak siyang pakawalan ng lalaki at mabilis hinuli ang labi niya. Sa pagdampi pa lang ng labi nito, tila unti-unti nitong tinutupok ang kanyang katinoan, kaya hindi na rin napaglabanan ang damdamin na lumulukob sa kanyang kaibuturan at tinugon ang halik nito. Hindi tuloy nila napansin kanina pa sa labas ang Don, nangingiting nakatunghay lamang sa kanila. Kumatok to para magpasintabi sa kanyang presensya. Biglang naghiwalay ang dalawa at tila nasukol sa ginagawang kalokohan. Nang pumasok at maayos na umupo ang Don, muli itong nagsalita. You may continue. Ani pa rito na tila direktor. Nagkatinginan lang silang dalawa. I like you, Heidi, for my son. Bakit pa natin patatagalin, di ba? Gustong gusto ko na magkaroon ng apo. I mean, may mga apo na ako pero iba pa rin yung totoo. Yung galing talaga kay Derek. Anito. Napangiti si Heidi sa sinabi niyo ng ama ni Derek. Ngiti na hindi nalingid kay Derek. I want you to be the mother of my children. Aniya sa isip habang nakatingin kay Heidi na muling nagmaneho pa uwi.